Magandang umaga, narito mga nangungunang balita ngayong Biyernes. Silipin natin ang sitwasyon sa monumento sa Caloocan kung saan ipinagdiriwang din ang ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. May unang balita live si Gabriel Gonzales. Gabriel? Susan, good morning at maligayang araw ng kalayaan. Nag-umpisa na nga ang pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan dito sa pambansang bantayog ni Andres Bonifacio sa lungsod ng Caloocan. Dumating na rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian at ilang opisyal ng Caloocan LGU. Maagang naglatag ng seguridad dito sa lugar para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Mahigit 300 pulis mula sa Caloocan PNP at Northern Police District ang nakadeploy sa Monumento Circle ngayon. Sa mga kapuso nating motorista, sarado po ang ilang kalsada sa paligid ng monumento, kabilang ang parehong linya ng Rizal Avenue mula 10th Avenue hanggang monumento. Sarado rin ang EDSA southbound mula monumento hanggang B. Serrano Street, Samson Road mula Dagoy Street hanggang monumento at ang isang linya ng MacArthur Highway. May mga alternate route at rerouting scheme naman ang LGU para sa mga apektadong motorista. Sa lagay naman ng trapiko, mabilis lamang ang galaw ng mga sasakyan papasok dito sa MacArthur Highway. Ayon sa Caloocan Public Safety and Traffic Management Department, mas mainam ang lagay ng trapiko ngayon dahil nagtalaga ng zipper lane sa MacArthur Highway. Nag-alay na ng bulaklak ang mga panauhing pandangal dito sa bantayog ni Andres Bonifacio. Yan ay bilang pagkilala sa mga Pilipinong revolusyonaryo gaya ni Andres Bonifacio na naging symbolic para sa kalayaan ng bansa. Yan muna ang pinakasariwang balita mula dito sa lungsod ng Caloocan. Gabriel Gonzales, GMA News. Sa Davao City, pangungunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang ng Independence Day. May unang balita live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy? Yes, Susan, mahigpit na seguridad ang ipinatutupad dito ngayon sa Rizal Park, sa San Pedro Square sa Davao City para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Masusing ininspeksyon ang isinasagawa ng mga otoridad dito sa Rizal Park sa San Pedro Square. Nakabantay rin ang mga tauhan ng Philippine National Police at militar para matiyak ang mapayapa at maayos sa programa ngayong araw, kung saan inaasahan ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte. Nakahanda na rin ang mga bulaklak na iaalay sa monumento ni Jose Rizal bilang simbolo ng pasasalamat at pagbibigay pugay sa mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Susan, inaasahan na magsisimula ang programa alas 7:30 ngayong umaga. Susan. Maraming salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Sa Lunes, June 15, nakatakdang isumbite ng House Prosecution Panel ang kanilang pre-trial brief sa Senate Impeachment Court para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sasabay rin nila ang entry of appearance ng private prosecutors. Sa nalalapit na paglilitis sa bise, sino nga ba ang magpipreside? Ngayong hindi pa nare-resolba ang issue sa Senate leadership. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Ang nagpapatuloy na agawan ng liderato sa Senado may epekto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na inaasahang magsisimula sa July 6. Pwedeng hindi si Cayetano o Gatchalian ang mamuno sa impeachment trial, batay sa bagong lathalang pagbabago sa rules on impeachment. Sa ilalim nito, ang Senate President ang magpe-preside sa impeachment, maliban na lang kung maghahalal ang Senado ng ibang senador bilang presiding officer sa boto ng mayorya. Panukala ni Senador Tito Soto, pumili sila ng senador na abogado gaya halimbawa ni na Senador Cheese Escudero o Senador Kiko Pangilinan na kasama nila sa binansagang new majority ng Gatchalian Bloc.
Suhestyon pa niya, pwede ring magkaroon ng impeachment manager na tutulong sa presiding officer. That's possible. Kasi originally, iniisip nga namin would be, Senator Pangilinan would be a good impeachment manager. But then again, with Senator Escudero, he would be a very good presiding officer. Let's say, pinawa natin presiding officer si Senator Escudero. Pwedeng impeachment manager si Senator Pangilinan. Tingin ni Soto, bukas naman si Gatchalian sa paghahalal ng ibang presiding officer, kahit siya ang acting president ng kanilang 12-senator new majority. Parang more or less he's amenable to the idea. Because he can preside, but there are times that, let's say, he would want a presiding officer in place. Kaya namin nilagay yung rule available. Ayon naman kay dating Senate President Franklin Drilon na veterano ng ilang impeachment trial, may advantage ang abogado. Pero kaya din namang mamuno sa impeachment ng hindi abogado. It is an advantage if you're a lawyer because then you can immediately rule on any motion presented. But the fact that you're not a lawyer doesn't mean that that a motion cannot be resolved because the presiding officer, lawyer, can always refer the ruling of a motion to the body. Inanunsyo naman ng House Prosecution Panel ang hanay ng private prosecutors na makakatuwang nila sa impeachment trial na inilarawan nila bilang mga bigatin at veteranong abogado. Nagboluntaryo ang mga ito at libre ang serbisyo, ayon kay Lead Prosecutor Representative Jervil Luhistro. First batch pa lang daw ito at meron pang susunod. Sa Lunes, nakatakdang isumite ng House Prosecution Panel ang kanilang pre-trial brief na maglalaman ng kanilang ebidensya, testigo at mga argumento sa impeachment trial, kasabay ang entry of appearance ng mga House Private Prosecutor. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News. Tinanggi ni Atty. Levy Baligod na may kinalaman sa banta sa Senado ang 18 kliyente niyang nagpakilalang dating tauhan ni Saldico. Naniniwala ba kayo kay Wing Gatchalian sa kasi matibag? Puro kasinungalingan yung sinasabi nila. I don't know why people of their stature, supposed to be, will engage in such inane accusation. We do not know violence. We do not know dissidence. Wala pang reaksyon sina Senator Wing Gatchalian at NBI Director Melvin Matibag sa sinabi ni Baligod. Nauna nang sinabi ni Gatchalian na posibleng konektado sa 18 dating tauhan daw ni Ko ang banta sa Senado batay sa impormasyon mula sa National Bureau of Investigation. Kahapon naka-full alert status na ang PNP kaya mas dumami pa ang mga pulis na nagbabantay sa Senado. Sinabi rin ng Senado na nahack ang kanilang official website. Wala naman daw na kompromisong sensitibong impormasyon. Inako ng grupong NOLSEC-PH ang pag-deface sa Senate website. Minomonitor daw nila ang galaw ng Senado. Inaalam pa ng mga otoridad kung may kinalaman ang mga pag-deface na yan sa Senate website sa banta na tinutukoy ng NBI. Bilang tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Glan, Sarangani, nagtayo roon ng mobile charging station ng isang grupo mula sa Coronadal South, Cotabato. Libre ito at pinapatakbo ng baterya at inverter. Kanya-kanyang dala naman ang kanilang cellphone, gadget at rechargeable fan ang mga residente. Malaking tulong daw ito para sa kanila lalo't limitado ang kuryente sa bayan dahil sa lindol. Dahil hindi pa madaanan ng ilang kalsada kasunod ng lindol, gumamit ng helicopter ang Quick Response Team ng Department of Social Welfare and Development para maghatid ng tulong sa mga tagas Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagpatupad naman ng color tagging ang Davao City LGU para matukoy kung alin sa mga gusali ang ligtas ng pasukin o hindi pa. Ayon sa City Government, 7 gusali ang inilagay sa red tag notice. Ibig sabihin, bawal itong pasukin dahil sa tindi ng pinsala dahil sa lindol. 22 gusali naman ang may yellow tag notice dahil sa bahagyang pinsala.